Hello, magandang araw po sa lahat. Meron po akong ipapakita sa inyong mga iba't ibang klaseng mutya, pero bago ko sisimulan ang aking kwento ay huwag makalimot na ipindot ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para din po kayo ay makapanood sa sunod kong mga videos. At maraming salamat pala sa aking mga silent viewers. Hanggang ngayon ay hindi nyo ako iniwan. Maraming salamat at patuloy kayong nag-aabang sa aking mga ina-upload na mga videos. Ngayon po ay sisimulan ko ang aking kwento tungkol dito sa mga bato na aking nakukuha sa kalikasan. Kapag kalikasan kasi ang pag-uusapan ay isa po yung iba't ibang mga hiyas ng kalikasan, katulad ng mga punong kahoy, mga halaman sa paligid. Yan po ay mga kalikasan, lupa, tubig, hangin. Ayan po ay kalikasan na tumutubo sa ibabaw ng ating kalupaan. Yan po ay kalikasan. Ngayon po ay aking ipapakita ang aking nakukuha sa iba't ibang klaseng mga puno at isa-isahin ko po ito. Ito po ay isang mutya po ito ng mangga. Ang pangalan ng mangga ito ay mangga kabayo na napakahaba po ang kanyang bunga. Ganyan kahaba yung bunga niya. Siguro kung idangaw mo ganyan, mga isang dangaw o mahigit pa sa isang dangaw yung kanyang bunga. At ang kanyang buto po ay nakikita ko po ay nagiging bato po siya. Ayan po ang kanyang bato. Pero nakuha ko po itong mangga na ito ay matagal-tagal na po ito na aking nakukuha. Ayusin muna natin yung camera, no? Okay. Ayan. Matagal-tagal ko na po itong nakukuha, itong aking mangga. Ngayon ko lang po ito pinapakita. Nakita ko po ito araw ng Biyernes Santo. Mga 1 year na ito sa akin dahil ito po ay aking tinatago. Kaya ngayon ko lang ito pinapakita. Dahil marami yung gamit natin na tinatago. Kaya papakita ko sa inyo, ito po ay buto ng mangga na kabayo nga. Mga ganyan kahaba, mangga kabayo yan sa amin kung tawagin sa Bisaya. Ayan, yung mangga kabayo na aking pagkakuha, hindi pa siya masyadong hinog dahil hilaw po yung kabayo na aking nakukuha. Kaya masarap kasi yung mangga kabayo kapag kilawin mo yan, ikilaw, yung hilaw. Lagyan mo ng suka at saka sili at saka toyo. Maganda yan ikilaw-kilaw. Kaya ito ay maganda sa pampaswerte itong mangga. Hindi lang pampaswerte, may halo din yung proteksyon yung mangga. Dahil nagiging bato na po ang kanyang buto. Siyempre, hindi na yan siya tumutubo, nagiging immortalis na siya na buto ng mangga na hindi na siya magpabulok sa ibabaw ng lupa. Sa halip siya pa ay lalaki at tutubo yan. Kaya yan po ay mangga. At ito naman po ay isa po itong kahoy na nagiging bato. Ayan. Kahoy ito na nagiging bato na nakita ko po ito sa mismong malaking troso na punong kahoy. Kapag troso kasi ang pag-uusapan, mahirap kasi pag Tagalog, hindi makaintindi kung ano yung troso. Ang nakakaintindi yung troso, yung mga Bisaya lang. Ang troso kasi, sa amin yung troso, yung laki ng punong kahoy ay maabot siya mga 1 drum o mahigit pa sa laki sa drum. Siguro kapag idipa mo yan, hawakan mo yan yung kanyang katawan, hindi mahawakan ng isang tao lang. Siguro kung dugtong-dugtong yung 3 tao, yun kalaki ang kanyang punong kahoy. Ay natuklasan ko ito dahil dito sa aming bukid may mga troso dito na pinapapawirso namin. Pero hindi yan ibig sabihin na pinutol namin yung troso, no? Yung natumba na siya sa bukid. At siyempre magamit pa yon dahil nga yung mga troso dito sa amin, mga lubas pa yan, mga yakal at apitong, mga lubas pa yan. At ito po ang aking nakukuha sa loob ng kahoy na malaking troso. Ang suspek ko sa kahoy na yon ay tinatawag po yan na yakal. Yakal po yung tawag doon sa amin dito sa lugar namin sa mga Bisaya, yakal. Kaya ito po ang kanyang bato sa loob. Nakuha ko to sa sa may buko. Ito po yung
puno, no? Siyempre yung puno, ganito kalaki yung puno. Pag tubo dyan, may sanga yan dito. Kaya yan ang sanga dyan. Ang tawag po yan sa amin, buko. Tapos pagdating dyan, mayroon namang buko dito. Dito mismo sa buko, ito ay aking nakukuha. Siguro mga isang dangaw bago ko ito nakuha. Dahil nga natuklasan ito, dahil napawirsuhan, natamaan ng pawirso. At yung pawirso ay naputol yung kanyang kadina. Kaya natuklasan namin may bato siya sa loob ng kanyang loob ng kahoy na yakal yung tinatawag yung sa iba. Marami kasing pangalan, may yakal, may apitong, meron lahat, meron yan ng Bisaya. Yan po ay ang gamit po nitong kahoy na natuklasan namin na nakita sa loob ng kahoy ay ito po ay pakabal itong kahoy, kasi ang kahoy kasi na nagiging bato, pakabal yan. At hindi lang yan pakabal, may halo din yung tagulilong, proteksyon, yung ganyan nga mga mutya. Yan, yakal na kahoy na may bato sa loob ng truso. At ito rin, kakaiba rin itong bato na ito dahil ito po ay isang buwa ng nyog na bihira lang makikita. May mga nagpo-post dyan na buwa ng nyog, iwan ko lang kung totoo ba yung sa kanila. Dahil ang sa kanila, kung ano ang itsura ng buwa ng nyog, yun talaga ang kanilang sinasabing buwa ng nyog. Pero sa akin ay hindi siya bilog, ay tabingi lang siya. Dahil ang suspect ko bakit nagiging ganito po siya, dahil siyempre kung diyan pa yan siya sa itaas, hindi pa yan siya, wala pa yang sibol sa itaas ng punong nyog. Mas lalo na pag ungol pa siya, ay hindi pa siya matitigas, hindi pa yan tutubo ang kanyang buwa. Ito ay tumutubo na siya na pwede nang ikopras yung kanyang nyog. At pagtubo niya, siyempre, bertod yung dinadala niya, ay sa paglaki niya, ito paglaki hindi pa yan bato, kaya nagtabingi siya. Ngayon, nagtigas na siya, ay nagiging bato. Siguro nadaanan ng panahon, dahil ang panahon kasi ay bihira yung panahon na matamaan ng birtudes ng kalikasan. Kaya yan po ang itsura sa buwa ko na mismo nakuha sa loob ng niyog. Ayan po ang buwa. Ito po yung kanyang puno na kung saan nakakapit po yung niyog. Ganyan po yun. Kunwari ito yung bao. Pag ganyan siya at dito lumalabas po yung tubo para lumalaki siya. Ngayon nagkupras kami. Pag biyak namin may bato sa loob at yung kanyang ugat pa yan ng kanyang ugat ng nyog. Yan, mga ugat pa yan ng nyog na kung saan siya sumisibol. Kung titingnan yung mabuti yung grano niya, yan po ang itsura niya. Dito sa dulo yung tumutubo, yan, yun ang kanyang grano. Yan, tabingi lang siya. Hindi mo mahalatang tunay, pero tunay po yan, galing sa loob ng nyog. Marami kasing nagpapatunay na ang kanilang mutya na kinukuha sa loob, pero ang kanilang hinanap yung bilog talaga siya, bilog talaga. Pero ang suspect ko, hindi talaga, bihira lang ka makakita ng bilog na karamihan kasi sa aking nakukuha, mga tabingi siya. Dahil sa start pa lang yan, pagtubo niya, lumalaki yan. Tapos kung madaanan niya ng, minsan kasi may eclipse, nagdadala ng birtod, nagiging bato siya, nagtabingi na siya, nagiging bato na siya. Ayan. Siyempre kung isipin mo, kung ibilad mo sa araw yung mga matitigas yung mga malalambot na bagay, pagbilad mo yan sa araw, pag magtigas, hindi na yan siya katulad nung dating presko pa siya. Katulad yan sa isda na kung presko yan siya, kung presko yan siya, siyempre mataba pa yan. Pero kapag mabilad na yan sa araw, liliit yan at tumitigas. Ganon rin ang sa nyog na kung presko pa ay buo pa yan at taba pa yan. Circle na circle yan, oblong na oblong. Pero pag magtigas yan na mabilad sa araw o matagal siyang makuha, mas lalo na kapag madaanan ng eclipse, ay madaanan rin ng espiritu na para siya ay magiging immortales,
Kaya nagkakaroon ng ganyan klaseng mutya. Maraming bisis na ako nakakuha ng mutya ng niyog na sa loob mismo ng niyog na aking nakukuha sa bao. At lahat po yan ay mga tabingi, may mga kulupot-kulupot pa nga pero nagtigas na siya. Nagiging bato na siya. Kaya yan po ang aking buwa na ipapakita sa araw ngayon. At sa nagtatanong kung anong gamit ito ay maganda itong pampaswerte at pamproteksyon po yung sa niyog. Lahat ng yung sasabihin ay nandito na sa niyog. Pwedeng tagabulag, taguliwas, pampaswerte. Yan, gamot sa lahat ng karamdaman, pwede. Ayan po, at kayo na po magdagdag at i-comment nyo sa baba kung ano ang maisabi nyo sa aking vlog para din po madagdagan ang ating kalaman tungkol dito sa mutya ng kalikasan. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.